Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa 10 naunang mag-comment na si Lodi Cagayot, Lodi Jeric Ventura, Lodi Linden Mark Kismundo, Lodi Christian Lloyd Tina Flor, Lodi Joshua, Lodi Palcuca, Lodi Alex Pimentel, Lodi Paeng Vlogs, Lodi Joselito Badong, Lodi Mark Angelo, Lol Arosa, Lodi John Jonas Doctor, from Samal Island. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito, baka naman Ika-119 na kabanata sa pagpapatuloy. Sa isang malawak at magandang hardin, na isang tao ang makikita dito at ang mga alagad sa likod ay nakabantay sa kanya. At isang bulaklak ang kinuha nito. Tiningnan ito habang inaamoy habang isang tao ang tinanong ito na anong dahilan ng pagdalaw mo rito, unang ginang. Dagdag pa ng matanda sa babae na akala ko abala ka sa pagtuturo sa tagapagmana. Tumingin ang babae sa kanya at sinabi na ikaw pala yan, Third Palace Master. Sinabi pa nito na hindi naman ako abala. Lumalaki siyang maayos ng mag-isa. Ang babae palang ito ay si Inner Palace Master, First Madam na si Jong Ryogon. Tumingin ito sa matandang lalaki at sinabi na sa anumang kaso Third Palace Master. Ang nangyari sa Sichuan ay sobrang nakakadismaya. Nagulat ang Third Palace Master na napatingin sa unang ginang na walang masabi kundi napakunot na lang ng noo. Sinabi ni Third Palace Master sa kanyang isip na hindi ko talaga ito mapaniwalaan. Anong karapatan niyang makialam sa mga gawain ko kung hindi naman siya ang Great Palace Master? Parang isa siyang mapanlinlang na lobo. At pagkatapos sinabi niya na sa tingin ko, hindi mo na ito sakop. Sinabi sa kanya ng unang ginang na ganoon ba? Pero hindi ito ang aking opinyon. At kinuha niya ang isang maliit na jade tablet mula sa kanyang dibdib. Na ikinagulat ni Third Palace Master. Na napasabi na iyan ay ang Great Palace Master. Tumawa ng kakaiba ang unang ginang habang sinasabi niya na dumating ako para ihatid ang utos ng Great Palace Master. Kaya makinig ka. Agad na lumuhod si Third Palace Master at nagpatira pa sinasabi na ako si Sangguanpyong, ang Third Palace Master, ay handang tumanggap ng utos mula sa Great Palace Master. Sinabi sa kanya ng unang ginang na sinubukan mong makuha ang isang hindi kailangang martial technique para subukang makamit ang isang bagay sa buhay, at sa huli ay naging sanhi ka ng matinding pinsala sa palasyo. Dahil dito, nawalan tayo ng maraming mahuhusay na mandirigma. Gaya ng Great Wolf at ng Azure Wolf Squad. Habang nakaluhod si Third Palace Master na iinis na pinagpapawisan, sinabi nito sa kanyang isip na hindi kailangan. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang Dual Internal Energy Art. Ayon sa aking pananaliksik, ang Dual Internal Energy Art ay may matinding kapangyarihang mapanira. Ito ay isang mapanganib na bagay na hindi dapat mapasa kamay ng iba. Sinabi pa sa kanya ng unang ginang na bukod pa riyan, hinayaan mong matunton ka ng Orthodox Murim Alliance. At dahil doon, pati tayo ay nadamay. Itigil mo na ang lahat ng investigasyon at trabaho na ginagawa mo at bumalik ka agad sa palasyo. Nanlaki ang mga mata ng Third Palace Master habang ibinababa niya ang kanyang ulo sa pagtataka. At sinabi na sa palasyo agad. Parang sobra na yata yan. Sinabi pa nito na kung uwi ako ngayon, masasayang lang ang lahat ng ginawa ko para pabagsakin ang Orthodox Murim Alliance. Pati ang lahat ng ambag ng Third Palace, mawawala na lang lahat. Pinagdilatan siya ng mata ng unang ginang at itinaas ang pendant na ibinigay sa kanya ng Great Palace Master. Sinasabi na ang mga kasalanan mo ay dapat binabayaran gamit ang ulo mo. Pero naawa sa iyo ang Great Palace Master dahil sa lahat ng nagawa mo hanggang ngayon. Dagdag pa nito na may gusto ka pa bang sabihin? Hindi makapaniwala ang Third Palace Master na sinasabi nito sa kanyang isip na kaya pala siya pumunta rito kasama ang lahat ng mga mandirigma ng Inner Palace. Dagdag pa nito sa isip na tiyak na walang habag na papatay nila ako kung hindi ko susundin ang kanilang mga utos. Pumikit ito habang sinasabi sa unang ginang na susundin ko ang iyong utos. Napangiti ito sa kanyang natanggap na sagot. Sinabi pa nito habang makikita ang mga bahay na ito na Third Palace Master, iyon na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Bumangon ka na. Habang tumatayo ito, lumapit sa kanya ang unang ginang na sinabi ng masaya na sinabi sa akin na siya nga pala. Tanggapin ko ang lahat ng puwersa ng Third Palace na nakapasok sa Orthodox Murim Alliance. Mula ngayon, maaari kang manatili sa Inner Palace at suportahan ang tagapagmana. Na nakapikit na napasabi si Third Palace Master na wala na akong magagawa. Nasayang ang lahat ng mga taon ng aking pagsusumikap dahil sa isang pagkakamali.
Matigas na tumingin si Palace Master, sinasabi na kung gayon, paano naman ang dual internal energy arc? Napaisip ang unang ginang at sinabi na hindi ko maintindihan kung bakit sobra kang obsessed dito. Narinig ko na walang silbi ito kung wala kang kumpletong bahagi nito. Wala akong interes sa ganitong hindi matatag na sining. Ngumisi ito sa kanya habang sinasabi pa na malapit ng matagpuan ng Orthodox Murim Alliance ang Third Palace. Hindi ba mas mahalaga yan ngayon? Dagdag pa nito na makikita ang ulo ni Third Palace Master na asikasuhin ko yan, kaya pakiusap, ituon mo na lang lahat ng atensyon mo sa tagapagmana. Na makikita sila sa gitna ng garden, sinabi pa na okay, sige, hanggang dito na lang. At pagkatapos sinabi sa kwento na isang buwan na ang nakalipas mula sa insidente sa Sichuan. Ang katotohanang nakuha mula sa pagtatanong sa mga mandirigma ng Azure Wolf Squad ay nakakagulat. Sila ay kabilang sa Third Palace. Ang third na nangangahulugang may dalawa pang iba. Ang Azure Wolf Squad ay isa sa mga subordinadong pangkat ng palasyo. At ang mga pinuno ng mga grupong ito, tulad ng Great Wolf, ay halos kapantay ng Seven Saint ng Orthodox Murim. Kung bawat palasyo ay may ilang mga pangkat ng mga mandirigma. Ibig sabihin, mas malaki silang organisasyon kaysa sa Orthodox Murim Alliance. Ginamit ng Orthodox Murim Alliance, ng sangay ng Jagal Clan, at ng Tangklan ang impormasyon para ambushin ang Third Palace na nasa Yichang, pero 57 sa kanila ang namatay sa isang misteryosong pagsabog. At pagkatapos makikita ang isang tao na nagpapatunog ng tambuli. At ang mga patay na nakasalansan sa sahig ay makikita. Habang nasa harapan ng bintana ang Murim leader at siyang Sobang na sinasabi na, "Nahuli na tayo." Ang Third Palace ay tila tigang na parang wala nang nanirahan doon ng matagal na panahon. Naiinis na sinabi niyang Sobang na nakakainis ang mga walang hiyang yan, dapat ay inasahan ko na may mangyayaring ganito nang malaman kong nakikialam sila sa mga transaksyon ng mga pampasabog. Dagdag pa niya na halos hindi pa namin nakukuha ang kahit anong bakas tungkol sa kanila, at bigla silang nawala kasama ang mga mandirigma natin. Sinabi naman ni Murim leader na pero nandoon pa rin ang impormasyon na nakuha natin mula sa Azure Wolf Squad. At lumingon ito na sinabi niya na dakilang general na strategist. Tipunin mo ang lahat ng mga pinuno ng squad ng Orthodox Murim Alliance, pati na rin ang mga mensahero na responsable sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga sect at clan. Dagdag pa niya na panahon na para sabihin natin sa mga tao ang tungkol sa mga natuklasan natin. Sinigaw pa niya na malinaw na ipinaabot sa atin ng palasyo sa insidenteng ito na sila ay mga kaaway natin. Idedeklara natin silang karaniwang kaaway ng Orthodox Murim. Natumugon ito na oho, gagawin ko ito sa pinakamabilis na kaya ko. Lumingon ito na sinabi niya kay Yang Sobang na magsisimula na tayong maging abala ngayon. Piliin ang mga lalaban sa palasyo mula sa Greater Martial Squad at simulan mo na ang pagsasanay nila. Natumugon ito na sige. Sinabi pa niya kay Yang Sobang na pero sige, hindi ko nakikita ang Dark Emperor. Umalis na ba siya? Oo, sabi niya siya na raw mismo ang mag-imbestiga tungkol dito. Sinabing muli ni Murim leader na hindi ko naman inaasahan ng iba pa mula sa kanya. Makikita ang central plane na sinabi pa ng Murim leader na ang Tangklan ang magpapatuloy ng mga interogasyon sa mga bihag, kaya makakakuha rin tayo ng iba pang mga pahiwatig. Sisiguraduhin kong magbayad ng mahal ang mga hinayupak na iyon sa ginawa nila. Dagdag pa niya kay Yang Sobang na sinabi mo bang umalis na ang batang iyon papuntang Kunlun? Tumugon si Yang Sobang na ang ibig mong sabihin ay ang espada ng udang. Sinabi niya na dahan-dahan siyang pupunta roon, kaya dapat ay naroroon na siya ngayon. Napatingin sa itaas si Murim leader at sinabi na ang galing talaga ng taong yon. Ang dami niyang nagawa para sa atin. Habang makikita ang matataas na kabuntukan at ng pagsikat ng araw, sinabi pa nito na interesado akong makita kung paano niya huhubugin ang kinabukasan ng Murim. At pagkatapos makikita ang ating bida habang naglalakbay ay napabahing na napatingin sa kanyang kamay at sinabi na medyo malamig dito. Buti na lang at makakapal ang mga damit na ibinigay sa akin ni Tangwi. Napabaling siya ng tingin. At sinabi niya habang nakatingin sa mabundok na lugar kung saan makikita ang isang palasyo sa tuktok nito na Sacred Mountain ng Kunlun. Na sinabi pa niya mga gahaman talagang tawistang yon. Inangkin pa lahat ng magagandang bundok. Tingnan mo naman ang tanawin na to, nagpatuloy na siya habang sinasabi na ang lamig. Dapat maligo muna ako at magpahinga bago ako tumuloy sa Kunlun Sect. At dito na po nagtatapos ang ika-119 na kabanata.
Ika-120 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang Innahyunpo Pavilion. Hindi kalayuan sa bundok Kunlun. At isa itong medyo malaking nayon na matatagpuan sa paanan ng kabundukan ng Kunlun. Isang batang may masayang ekspresyon ng muka na mahusay sa pag-akit ng mga customer ang mabilis na lumapit. Sinabi ng ating bida sa kanya na gusto ko ng tahimik na silid kung saan hindi ako maistorbo. Nakumuha siya ng barya sa kanyang supot ng pera na ibinigay sa bata. At tumugon ito na siyempre. May hiwalay na gusali na may hardin at matataas na pader. Dagdag pa niya habang naghugis pera ang mata ng bata na gusto mo rin ba ng mainit na tubig? Siyempre, marami ring pagkain para sa kabayo. Magiging komportable kayo pareho. Nainabutan siya ng isang piraso ng pera ng ating bida. At masayang sinabi na maraming salamat po sir. Agad na kinuha ng bata ang bagahe ni Jinmu at pumunta sila sa kanyang tutuluyan. Na sinabi pa ng ating bida sa isip habang sinusundan niya ang bata na tunay ngang bata pa siya, pero alam na alam niya kung paano kumilos at magpatakbo ng negosyo. Parang veterano na sa murim. Tiningnan ni Jinmu ang bata habang ibinaba nito ang kanyang gamit sa harap ng pintuan at agad na nagpalingalinga. At ibinulong ng bata sa kanya na kung nais mo. Maaari akong tumawag ng taong magpapainit sa'yo. Sinabi ng ating bida sa bata na ano. Apoy? Siyempre, kailangan ko ng pampainit. Ang lamig-lamig dito. Namumula ang bata habang sinasabi niya na hindi iyon ang tinutukoy ko. Nagulat na nakatingin ang ating bida nang mapagtanto niya ito. Na napasabi sa kanyang isip na teka, ang sinasabi ba niya ay na hindi na niya ito itinuloy at kinutungan ang bata sa ulo, sinasabi na ikaw, bata ka palang pilyo ka na. Yumuko ang bata na may bukol sa ulo at sinabi sa kanya na pasensya na. Akala ko kasi galing ka sa sikat na pamilya. Karamihan kasi sa mga tao humihingi ng isa. Sinabi ng ating bida sa bata na kung ano paman. Ihanda mo na lang ang tubig na pagliliguan ko. Natumugon ang bata sa kanya na okay po sir. Umupo ang ating bida sa kama habang napabuntong hininga. Wala pa rin ang bata na hinihintay na siya ay tawagin. Seryosong nakatingin siya sa gilid at sinabi sa isip na bakit kaya ang tagal niya. Napahinga na naman siya ng malalim na napayuko na sinabi na lahat ito dahil sa aking katayuan kahit sa murang edad ko pa lang. At naglakad siya na tila multo papunta sa bintana. Sinampal-sampal niya ang kanyang muka hanggang pumula ito, sinasabi niya sa kanyang isip na ako ay isang taoista. Hindi ko pwedeng hayaang ganun ang isip ko. Paano kung hindi ko makuha ang ibang bahagi? Dagdag pa niya na amitabha. Sino ba ang niloloko ko? Hindi pa nga ako tunay na taoista. Tiningnan niya ang kanyang kamay na sinasabi niya na nabuhay ako ng 80 taon bilang master ng unorthodox sect. Pero parang mas malaki ang halaga ng 2 taon ko bilang disipulo ng Wudang kaysa sa lahat ng iyon. Dagdag pa niya na napapaisip ako minsan na para akong isang Taoist, tapos nabugulat ako kung gaano ako kabata kumilos. Baka kasi masyadong nakaukit ang mga alaala ni Jinmu bilang dodong. Naiinis na siya sa pag-iisip na napahawak sa ulo at sinabi na buwisit. Ginawa kita bilang espada ng Wudang, pinagaling pa ang master mo, tapos nandito ka pa rin. Pinatigas ang kanyang daliri at sinabi pa na mabuti na lang at maswerte kang lalaki Jinmu at ako ang napunta sa katawan mo. At nagpalabas siya ng espada gamit ang kanyang enerhiya. Sinasabi na Ki Sword, isang teknik na nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang nakatuong ki bilang isang espada. Itinaas niya ito at sinabi pa na mahaba pa ang daraanan ko bago ko magamit ang Ki Sword control tulad ni Chul Jeryang, pero milagro na talaga na natutunan ko ito sa loob ng 2 taon lang. Ang taiking elixir ng Wudang at ang Friyang Preservation Orb ng Tangklan. Mga bagay na hindi ko man lang nakita sa nakaraang buhay ko, pero nakuha ko ngayong pagkakataon. Nakangiti pa siya sa harap ng Ki Sword, sinasabi niya na sana sumunod din sa akin ang swerte niya papuntang Kunlun. Dumating na ang bata at napasilip sa pinto habang sinasabi na sir. Ang paliguan po ay handa. Nang hindi na niya ito na ituloy na natulala nang makita niya ang Ki Sword ng ating bida. Natakot ito na nagtayuan ang mga balahibo na napatingin ang ating bida sa kanya. Mabilis na lumuhod ito at nagpatira pa habang sinasabi na maawa po kayo. Napinahihinto siya ng ating bida na sinasabi na ano. Wala naman akong gagawin kahit anong bagay sa'yo. Napatuloy na sinasabi ng bata na hindi ko alam na taga-Murim ka. Patawad na po.
Sinabi pa ng ating bida habang makikita ang bata na nakaluhod habang ang mga palad ay nakadaong palad na akala siguro niya isa lang akong turistang may magarang kasuotan at walang dalang espada. Para sa tulad niya, nakakatakot ang mga mandirigma, lalo na't maraming kaguluhan sa lugar na to dahil sa demonic cult at kunlun. Malamang ay masyado na siyang nasanay sa mga labanan simula pagkabata. Dagdag pa niya sa isip na makatuwiran lang na matakot siya ng ganon. Tinanggal na niya ang kanyang kiss word na tumingin sa bata, sinasabi pa niya sa isip na malamang kaya siya magaling makitungo sa mga customer ay dahil natutunan niya ito para lang mabuhay. Hinawakan niya ang bata at sinabi dito na hindi ko sinadyang takutin ka. Sorry. Dagdag pa niya na maliligo muna ako. Maaari mo bang ihanda ang pagkain ko kasama ng inumin? Tumingin sa kanya ang bata na may luha sa kanyang mata. Na nakangiti naman ang ating bida na sinasabi sa kanya na hindi kita sasaktan. Pinunasan ng bata ang luha sa kanyang mata at masayang sinabi na salamat. Ihahanda ko ito agad. Makikita ang labas ng bahay na tinutuluyan ng ating bida. Pagkatapos maligo, agad na uminom siya ng alak. At masayang sinabi na ito talaga ay napakasarap. Dagdag pa ni Jinmu nang makita ang pagkain na dala ng bata. Na isang inumin kapag pagod, mainit na pagkain. Yan ang pinakamabisang gamot bago matulog. Masayang susubo siya ng karne, sinasabi pa. Napagdating ko sa Kunlun, bawal na akong mapalapit kahit saan may karne. Kaya mabuti pang kumain na ako ng marami ngayon. Biglang isang malakas na tunog ang pumasok sa kanyang pinagtutuluyan habang kumakain. Sa gulat ay natapon niya ang isang hiwa ng karne. Napahawak siya sa chopstick ng mahigpit habang nakatungo sa harap ng pagkain. Naiinis si Jinmu at tumingin ng kakaiba at sinabi na mga hayop kayo. Hindi ba't may kasabihang huwag istorbohin ang kumakain, lalo na kung doktor pa yan? Galit na galit niyang binuksan ang pintuan at sinigaw na putsa, sino na naman ang nag-aaway sa ganitong oras? Hindi ba pwedeng kumain ako ng tahimik? Itinuon niya ang kanyang pandinig at natunton ang direksyon. Kung nasaan ang tunog? Hindi nagtagal at nahagip niya ng tingin ang pagputok ng tunog sa bubong sa malayo kasabay ng pagsabog. Bumabakas ang mga ugat sa muka na sinabi pa niya na alam kong dito nagbabanggaan ang demonic cult at kunlun, pero gabi na, wala ba silang konsiderasyon sa ibang tao? Tumalo ng ating bida papunta sa mga naglalaban habang sinasabi niya na pagsisisihan nila ang pang-istorbo nila sa oras ng pagkain ko. At pagkatapos makikita ang mga naglalaban na, tumatalbog sa hangin ang talim ng espada at kumikislap. Nagpapalitan sila ng mga pag-atake na sinasabi ng nakaputi na isa kang demonyo. At naghanda ng kanyang kamao na may enerhiya na sinasabi pa niya na napakasama mo. Aso ng demonyo. Isinuntok niya ito sa lalaking nakapula, ngunit madali niya itong naiwasan at ang kamao niya ay tumama sa sahig. Habang napapalibutan ang nakapula, tumatawang sinasabi nito na mabilis naman kayong makaintindi, di ba? Dagdag pa nito habang hawak ang babae na walang malay na kailangan ko lang tapusin ang babaeng to. At sinabi nito na magtipon ng yin, magdagdag ng yang. Ang pagsipsip ng yin energy ng isang babae upang madagdagan ang yang energy. Nasinigaw pa nito na patayin siya. Mabilis na sumugod ang taga-kunlun na bahagyang tumagilid pa atras ang lalaking nakapula na taga-demonic cult nang magsalubong sa isang punto ang mga espadang nagmula sa tatlong lugar. Nakangisi ito. Habang hinarang ng kanyang palad ang tatlong espada ng taga-kunlun. At hinablot niya ito gamit ang kanyang bukas na palad at pinatalbog ang mga ito. Ang swordsman sa dulong kanan ay napaurong na parang medyo mahina ang kanyang lakas, at hindi pinalampas ito ng taga-demonic cult ang pagkakataon. Ang malakadilimang demonyong enerhiya ay lumabas mula sa kamay nito na bumaluktot at lumundad. Nagulat ang taga-kunlun nang makita niya ito na napalaki ng mata. Napasigaw ito habang mabilis na susugod na mag-ingat ka, ito ay mapanganib. At ito ay nagmamadaling pinagsama ang kanyang mga kamao sa baywang, pagkatapos ay mariin tumapak sa lupa at sabay na inunat ang mga ito. Na lumabas ang enerhiya na may hugis kamao sa kanyang harapan. Ang atake niyang ito na malapit ng tumama ay tinatawag niyang shooting flower empty hand technique. At ang isang suntok na lumipad patungo sa miyembro ng demonic cult ay agad na lumikha ng daan-daang bakas dito. At pagkatapos sinigaw nito na patayin siya. Ang matapang na taga-demonic cult ay napadipa mula sa gulat ng pagtama ng 12 ng hiwa sa katawan mula sa mga taga-kunlun. At isang malakas na ungol ng sakit ang mapapakinggan mula dito na pinapanood ng ating bida mula sa itaas ng bubong ng bahay.
Na napahawak siya sa baba na napasabi na ang enerhiyang may mabuting hangarin na nanggagaling sa mga mandirigma mula sila sa Kunlun. Na makikita na pinalibutan ng mga ito ang lalaking nagmula sa demonic cult na wala ng malay. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya sa isip na ang taong kanilang pinatay ay tiyak na nagmula demonic cult. Kung huhusgahan sa kalagayan ng babae, tiyak na isang sitwasyon kung saan nahuli siya ng patrol team ng Kunlun na gumagala sa Yangfeng County habang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Na makikita ang muka ng taga-Kunlun na may seryosong tingin na gumawa ng maraming suntok gamit ang kanyang mabuting enerhiya. At dito na po nagtatapos ang ika-120 kabanata.